Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Matagal na rin ako hindi nakapag-share sa inyo guys. Matagal na ako hindi nakapag-upload ng video. Pagpasensyahan nyo na kasi lately, marami akong pinagdadaanan. Maraming mga bagay na nawala sa akin. So, may pinagdadaanan ako lately, kaya pagpasensyahan nyo na, hindi ako nakapag-upload ng video. So ngayon guys, isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo, mga tanong ng ating mga kababayan sa previous ko na video, at sasagutin ko isa-isa. So, nagbakasyon din kasi yung mga amo ko guys. Iniwan ako dun sa bahay ng magulang ng amo kong babae. So may kasambahay din doon. Iwan nila ako doon dahil nagbakasyon sila. Almost 3 weeks din silang nagbakasyon. So, isi-share ko din sa inyo yung hadiah or pasalubong na binigay nila sa akin nung pagdating nila. So, isi-share ko sa inyo guys. So, ngayon guys, proceed na ako sa tanong ni Kabayan Joey Sarte. So, sasagutin ko yung tanong niya kasi nag-comment siya sa previous ko na video. Sa mga nagtatanong guys sa aking previous na video, sa mga nag-comment, pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko kayo masagot lahat at sisikapin ko na magagawan ko siya ng video at mai-upload ko para ma-share ko na rin sa iba at makatulong ako. Ni Joey Sarti, shout out sa'yo. Ma'am, pwede po ba ako mag-change employer? 8 po kasi ang employer niya. So, sa loob ng isang bahay, 8 lahat sila. So, ito yung pagsisilbihan niya sa araw-araw. At may 8 months pa na sanggol. So, ito yung comment niya. Tapos, sabi ng amo ko, mahal daw yung washing machine dito sa Saudi Arabia. Kaya naglalaba ako na nagkakamay. So, nagkakamay siya guys. So, may mga amo talaga guys na pinapa-handwash nila yung mga damit nila. Ayaw nila na i-washing. So, pag tayo ay mangingibang bansa, magtatrabaho tayo dito sa abroad, paswertihan lang talaga kung makatagpo tayo ng amo na mabait. Kababayan ko na may mga amo na mababait, maswerte kayo at mag-stay na lang talaga kayo dyan kasi mahirap talaga makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Sa experience ko dito sa amo ko ngayon, pinapa-washing naman niya sa hindi automatic na washing machine yung mga damit ng mga anak niya at pinapabanlawan niya sa akin na kamay lang din. So, hindi niya pinapagamit yung automatic. Minsan, ginagamit din yung automatic. Depende na sa desisyon niya. Kaya paswertihan lang talaga guys. Mayroon ding mga amo na hayaan ka lang kung ano yung gagamitin mo kasi may mga automatic sila na washing machine. Kung ano ang gusto mong gamitin, mayroong mga amo na iba na ganyan din ang pinapagawa nila sa kasambahay nila. Karamihan, may mga amo talaga na masisilan at pinapahanwash nila yung mga damit nila. So, mas meron kayo guys kung makatagpo kayo ng amo na may puso at marunong maawa sa kasambahay. At proceed ako sa comment mo kabayan. So, nagkakamay siya pag naglalaba. Buti sana kung 4 lang sila. Marami kasi sila. So, ito yung comment ni Kabayan Joey Sarte. So, sa experience ko kabayan, kapag magtatrabaho tayo sa ibang bansa bilang isang OFW, bilang isang domestic helper OFW, may 3 months tayo na probation period. Sa loob ng 3 months, mag-o-observe tayo sa ugali ng ating employer, kung maayos ba sila na magpasahod sa atin, magbigay sa atin ng pagkain, maayos ba yung trato nila sa atin, hindi ba tayo sinasaktan, hindi ba tayo ginugutom, or binibigyan ba tayo ng oras ng pahinga, tamang pagkain. So yun yung kailangan nating i-observe sa loob ng 3 months. Pwede tayong mag-change employer kapag hindi natin nagustuhan yung ating amo. At pwede rin tayong ibalik ng ating employer sa agency kapag hindi rin nila tayo nagustuhan. So, yun yung
patakaran ng agency, may 3 months tayo na probation period kapag hindi natin gusto yung amo natin. So kapag nahihirapan ka kabayan at wala ka pang 3 months dyan sa amo mo, pwede kang tumawag sa agency dito sa ibang bansa or mag-message sa agency sa Pilipinas. Sabihin mo sa kanila na gusto mo mag-change employer dahil hindi mo kaya yung trabaho at marami sila sa loob ng isang bahay. So, yun yung rason mo, kabayan. Yun yung sasabihin mo na rason sa agency kapag gusto mong bumalik sa agency at gusto mong mag-change employer. So, babalik ka na naman sa umpisa, kabayan. Ganon talaga kapag makipagsapalaran tayo dito sa ibang bansa, kailangan natin na mag-change employer kapag hindi natin kaya yung trabaho at sobrang dami nila. So, yun lang yung may advice ko sa iyo, kabayan. Kapag hindi mo kaya yung trabaho mo at nahihirapan ka dahil marami sila at pinapakamay pa yung paglalabas sa mga damit nila, so, kailangan mong tumawag sa agency at humingi ka ng advice, humingi ka ng tulong kung ano yung dapat mong gawin, kung pwede ka pa bang mag-change employer. Kung halimbawa wala ka pang 3 months dyan sa amo mo, pwede kang bumalik sa agency at mag-change employer ka. Pero kung umabot ka na ng 6 months dyan sa amo mo, so kailangan magpaalam ka sa amo mo kung papayag sila na ibalik ka sa agency at mag-change employer ka. Mayroon din akong mga nakikilala na mga kababayan natin na bumalik sa agency, 5 months na sila sa amo nila dahil hindi nila nagustuhan yung amo nila. Kaya lang, babalik ka na naman sa umpisa. So, panibagong pakikisama na naman. So, bubunuin mo na naman yung 2 years na kontrata. So, kumbaga, babalik ka na naman sa umpisa. So, yun yung mga disadvantage, kabayan, kapag bumalik ka sa agency. So, kailangan, kabayan, tumawag ka sa agency at humingi ka ng advice sa kanila kung ano yung dapat mong gawin. So, maraming salamat sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong at nakakuha ka ng idea. So, proceed ako sa next. Sa comment ni Erlyn Hinalga, shout out sa iyo. So, isinulat ko yung mga comment kasi minsan nabubura siya sa cellphone ko. So, hindi ko maalala. Kaya isinulat ko talaga siya sa papel. So, babasahin ko yung comment mo, kabayan. Tungkol naman to sa OWA Financial Assistance. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko doon sa aking OWA Financial Assistance. So, ito yung tanong mo, paano po kung di mo makuha sa date na binigay nila dahil may work? Makukuha ko pa rin po ba? So, ito yung tanong mo, kabayan. Shout out sa iyo, Erlyn Hinalga. So, sa experience ko, kabayan, nung kinuha ko yung aking financial assistance sa OWA, naka-cheque na siya nung ibinigay sa amin. So, kailangan mong tumawag sa OWA office, kabayan, kung nandun pa ba yung cheque mo. So, kailangan mo silang kontakin kung ano yung dapat mong gawin, kung makukuha mo pa ba yun. Kasi sa experience ko, kabayan, nung nag-message yung staff ng OWA sa akin na i-claim ko na yung cheque, pinuntahan ko siya agad sa Calamba, Laguna. Dahil doon kasi yung opisina ng OWA sa Region 4A. Kasi sa Cavite ako nakatira, so sa Calamba, Laguna ko kinuha yung aking OWA Financial Assistance, yung cheque na binigay sa amin. So marami rin kami kasi nag-process kami noon, madami kami at mga siguro almost 3 months or more than 3 months bago ko siya nakuha. So sa sitwasyon mo, kabayan, ang financial assistance na ibibigay sa'yo, hindi mo siya nakuha sa date na sinend nila sa'yo. Kasi magte-text kasi yung staff ng OWA na i-claim mo na yung cheque. Naka-cheque kasi yon. Palitan mo na lang siya sa land bank. So, yan yung experience ko. So, kailangan tawagan mo yung opisina ng OWA, kabayan. Itanong mo sa kanila kung pwede mo bang makuha yung cheque, kung pwede mo bang makuha yung pera mo sa kanila. Kasi kamo may trabaho ka at hindi mo siya nakuha kaagad.
kailangan mong tawagan yung opisina ng OWA. So sa experience ko kasi kabayan, kinuha ko kasi agad kasi nag-message sa akin yung OWA. So paulit-ulit na ako kabayan ha. So gusto ko lang ulitin para mas maintindihan nyo kung ano yung proseso ng pagkuha ko sa aking financial assistance. So pinrasis ko siya nung dumating ako sa Pilipinas. Tapos may referral na ako noon galing sa Polo OWA Bahrain. So, sinabi ng staff ng OWA na kailangan kong mag-submit ng mga requirements at umattend ng Zoom meeting. So, yun yung kailangan kong i-provide at ipasa sa opisina ng OWA. So, ang ginawa ko, pinasa ko siya sa SM Bacoor kasi may OWA dyan. So, pinasa ko siya doon at chinek ni sir. So, kailangan kumpleto lahat para i-approve nila yung mga ipinasa nating mga dokumento. So, pinasa ko lahat yun at nag-antay ako ng almost 3 months or more than 3 months. Nung nag-text na sa akin ang staff ng OWA at sinabi nila na i-claim ko na yung cheque, pinuntahan ko siya kaagad sa Laguna. So sa Laguna kami kumuha ng aming cheque. Marami kami. At nung pumunta kami doon, lumipat na pala sila ng ibang opisina. So nag-tricycle kami para hindi kami maligaw at hinatid kami doon kung saan ang bagong opisina nila. Hinatid kami ng tricycle driver. So yun, nakuha namin yung aming cheque. So marami din ang nag-inquire doon kasi marami ding nag-process. So nag-inquire sila kung pwede ba nilang makuha. Almost 1 week pa lang silang nag-process. So ang sinabihan sila na mag-antay lang kayo ng mga ilang buwan. Kasi sila din, nag-antay din yan sila ng ilang buwan. Kasi sa sobrang dami ng mga OFW na nagpa-process ng financial assistance, so hindi agad-agad maiibigay. So kailangan mag-antay talaga tayo ng almost or more than 3 months. So yun yung experience ko kabayan. So ang tanong mo dito kasi hindi mo napuntahan sa date na binigay nila. So kailangan mo silang tawagan kabayan at itanong mo sa kanila kung pwede bang kunin yung financial assistance mo dahil hindi mo napuntahan nung araw or nung date na ibinigay nila sa iyo na kukunin mo na yung financial assistance mo o yung pera mo. So kailangan mong makausap yung staff ng OWA. Sila lang kasi yung makakasagot niyan kabayan kasi sila yung nakakaalam, sila yung mas nakakaalam kung nandun pa ba sa kanila yung pera mo or kung i-cancel na nila. So, kailangan mo silang kontakin kabayan as soon as possible. So, yun lang yung mai-advise ko sa iyo kabayan at maraming salamat sa comment mo. Sana nakatulong ako. So, yun lang yung mga sagot ko sa tanong nyo for today's video. Sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. So maraming salamat sa inyo guys, sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-share, sa inyong pag-like sa aking mga video na ina-upload ko sa aking channel.